Ito guys, ang liit to. Ang cute. Dude, everybody that. Ang cute guys. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo ang unang linggo ng buhay ko dito sa Canada bilang isang housekeeping. Okay? Bakit nga po ba housekeeping ako at hindi ako naging caregiver? So, ang ano po guys, ang na-approve sa akin na work permit ay bilang isang housekeeping dito sa Canada. Okay? O, kamusta nga po ba yung unang linggo ko dito sa Canada? Okay, yung unang linggo ko guys dito sa Canada ay maayos naman po. Ang trabaho ko po dito sa bahay nila amo ay naglilinis ng kusina, ang washroom. Yung duty ko dito guys, yung paglilinis ay hindi po everyday. Ay meron po ako everyday na ginagawa ay yung kusina lang. Ang mini-meeting ko yung linis. Kasi yun ang busy. Pero yung paglilinis ng washroom, ng living room, ng kwarto nila sa taas, sa kayong washroom ay alternate po. So, hindi everyday ako maglilinis ng washroom, hindi everyday ay maglilinis ako ng mga kwarto nila. So, naka-alternate yun guys. So, hindi nakakapagod. Tapos, may basement sila. Nililinis ko din, nililigpit ko yung basement. Ano na po. Kung may bisita sila ng mga bata, kasi may mga pagkain. So, kailangan talagang linisin ang basement. So, yung kusina, yun, lagi ko nililinis yun, pinaano ko yun, nililikit ko yung mga plato, pero guys, hindi ako dito maghuhugas ng mga plato kasi meron po silang makina, guys, meron silang dishwashing machine para po, isa lang doon at i-on lang doon, ready na, liligpit mo na lang. Tapos, hindi po ako naglo-laundry guys, hindi ako mahawak ng laundry nila, si amo po ang naglo-laundry at ang tutupi ng mga damit nila. Ang ginagawa ko lang ay, separate ko lang sila, tapos si amo na ang magsasalang sa machine. Ang gagawin ko lang ay ako lang po ang magpaplansya. So, yung isang linggo ko guys, dito sa Canada ay ayos naman. Yung trato nila sa akin, nila amo ay okay. Mabait naman po sila. Saka yung mga bata, mababait. Tapos napaka-independent. Hindi tulad sa Hong Kong ay yung isang kasama namin na anak ay napaka-asa sa katulong. Dito, kahit maliit na yung anak nila ay napaka-independent. So, maganda po yung mga attitude ng mga bata dito at napaka-independent at mabait na mga bata. Hindi po sila sutil, hindi po sila mga spoiled. Trabaho ko, magkaan. Tapos, Monday to Friday lang po ang trabaho ko dito sa bahay. Everyday meron akong pahinga. Tapos, Saturday, Sunday ay wala pong trabaho. Talagang off po talaga yun. So, sa isang linggo po, Monday to Friday, ang allowed lang po sa akin mag-work ay 30 hours. So, 6 to 8 hours po dapat po ang trabaho dito sa Canada. Yung pagkain ko guys ay okay naman. Kung ano po pagkain nila amo, yun din po ang pagkain ko. Kung ano po laman ng ref, yun din po ang pagkain ko. So, hindi po ako mahihiyang kukuha ng pagkain doon kasi para po sa lahat yun. Kung ano yung gusto kong kainin, ay okay lang po. Kunin ko dun sa kusina. Minsan nga dito ako guys kumakain sa room ko. Dito ako naglalans, kumukuha lang ko ng pagkain doon. Dito ko nadadalhin. Tapos, nakapag-adjust na rin po ako guys dito sa bahay. Kasi ngayon ay pang 2 weeks ko na po dito sa Canada. Itong pag-vlog ko na to ay first vlog ko po na naka 2 weeks na po ako dito sa Canada. Actually guys, nakasahod na rin po ako last week. And then, napadala ko na rin po sa Pilipinas. So, yun nga, medyo masaya po ako at nakapagpadala na po ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Tapos, nakapag-explore na rin ako sa labas. Nakalabas na rin ako. Nakagala na rin. Nung unang linggo ko guys dito, nag-adjust ako sa oras. At syempre, nag-adjust din po ako kay amo kasi syempre, alam naman natin kapag bago tayo sa isang bahay, bago tayo sa paligid, ay may hiya type pa tayo, diba? So, ganun po ang nangyari sa akin. Nahiya pa po ako minsan kumuha ng pagkain kahit sinabi na ni amo nung unang araw ko na kung ano pagkain nila, kung ano meron po doon sa kusina, pwede po akong kumuha. So, wala pong restriction sa pagkain. Saka nung sumahod ako ay wala pa akong kaltas pagkain. Pati na rin po sa bahay. Libre po ako lahat. So, ang gagastusin ko lang po dito sa bahay, sa sahod ko, siguro yung paglalabas ako tuwing off, pag Saturday, Sunday, yun po ang gastos ko. Pero yung mga, dito pagkain ay wala pa akong gastos. So, thankful po ako at blessed po ako ni Lord na wala pa akong binabayaran dito sa bahay. Kasi guys, yung ibang mga kakilala ko ay meron po silang bayad sa bahay. Tapos, kinakaltasan din po sila sa pagkain. Swerte lang po talaga sa amo kung bawasan tayo sa bahay at pati sa pagkain.
Yun guys, na-share ko lang sa inyo na bilang isang housekeeping dito sa Canada na magtatrabaho ko sa bahay ay magaan lang po ang trabaho. Lalo na po kung mga amo nyo po. Si amo ay hinahaya lang po ako sa trabaho. Napaka-supportive din po niya sa akin kasi lagi siya nakaantabay sa akin na gagawin ko. Happy naman ako guys at blessed na dito ako napunta kay amo para magtrabaho bilang isang housekeeping. So yung mga iba dyan na waiting po at ang apply nyo rin po ay housekeeping ay pray lang po kayo at mapublin po ang visa nyo at makakarating din po kayo dito sa Canada para ma-experience nyo na rin po yung na-experience ko dito sa Canada bilang isang housekeeper. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung buhay ko dito sa Canada sa linggo ko bilang isang housekeeper. Siguro guys, pag may time na pwede na ako magpalit, okay, papalitan na ni amo yung job offer ko na magiging caregiver na po ako or magiging nan na po ako. Para po kapag gano'n na po ang nangyari at napalitan na po yung job order ko ay magka-count na po ako ng 12 months para po makapag-apply po ako ng permanent residency. Good luck po sa mga waiting dyan ng approval ng visa nyo. Sana po ma-approve na po kayo at makarating na po kayo ng Canada. So pag nandito po kayo sa Canada ay enjoy nyo lang po yung trabaho nyo. Okay guys, so yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung unang linggo ko dito sa Canada. So happy and blessed po at nag-enjoy naman po ako sa buhay ko dito sa Canada. Yun guys, sana nag-enjoy po kayo, sana share ko dito at ma-inspire po kayo sa naging journey ko dito sa Canada at unang linggo ko dito sa Canada bilang isang housekeeper. So good luck po sa mga waiting po ng visa. Sana po makarating na rin po kayo ng Canada. So guys, thank you so much. Thank you for watching. Bye. God bless us all. So guys, ang liit to. Ang cute. Dude, everybody's dead. Ang cute guys.